Ginugunita natin sa misang ito ang pagpapakasakit ni San Juan Bautista. San Juan ang tagabinyag, isang martir. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat tumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista. Ang kanyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipinangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Kung iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Kasama ko sa tuwinay yaong iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama, ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos.
Hallelujah. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. At gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Pinalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng mga sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang salang babangkitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa di dami ng ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang paggudita sa pagpapakasakit. Hindi pa po yung pagkamatayan. Pagpapakasakit ni San Juan Bautista. At po sa Ebanghilyong binasa natin tungkol kay Jesus na nagbasa at sinabing ang kanyang binasa ay naging totoo sa kanyang sarili. Isang katotohanan na ipinahahayag niya pero ayaw paniwalaan ng mga tao sapagkat ang nagsasalita ay isang tao ordinaryo sa paningin nila sapagkat kilala nilang mula sa mababang pamilya, mababang hindi gaadong progresibong bayan. Yan po ang problema sa atin. Kung minsan namimili tayo ng paniniwalaan. Minsan nga, namimili ng pari eh. Diba? Namimili ng pari. Exactly the same homily na i-deliver ng isang pari, hindi nyo paniniwalaan, pero nung sinabi ng isang pari, pinaniniwalaan ninyo.
sapagkat kayo hindi humahanga sa paring ito, dito'y humahanga kayo. Kaya kahit anong sabihin nito, ayaw niyong paniwalaan. Kahit anong sabihin nito, paniniwalaan ninyo. Sa atin pong buhay, ang atin pong pakinggan ay yung mensahe, not so much about the messenger. Tulad po ng pagpapaliwanag ng Ebanghelyo. Atin pong pakinggang mabuti, suriin po natin, pagnilayan natin ang ating naririnig. Huwag niyo po tingnan yung mukha ko. Kasi pag mukha ko tinignan nyo, mawawalan kayo ng gana. Hindi ako telegenic yan eh. So, yan po ang leksyon natin. Anyway, dako po ta kay San Juan Bautista. Pagpapakasakit ni Juan Bautista. Ang pagpapakasakit ni Juan Bautista ay nagsimula nung siya ay magsalita ng totoo. At sinasabi niya sa mga tao ang dapat gawin. Sa makasalanan, sinasabi niya, magsisi kayo. Isa lang naman ang mensahe ni Juan Bautista pagsisisi, repentance. Ang problema, pati ang hari, pinagsabihan niya. Si Haring Herodes, hindi tama ng asawa ng kapatid mo ay kasamahin mo. Si Herodias kasi, asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes. Pinadala ni Herodes si Felipe sa digmaan para mamatay, para makasama niya ang asawa ni Felipe, si Herodias. Ang sabi ni Juan Bautista, hindi tama. Kaya nung magalit si Herodes, pinakulong si Juan. At hindi lang pinakulong. Alam po niyo ang kwento ng buhay. Isang araw may party sa hari. Sumayaw ang anak ni Herodias. Nagustuhan ni Herodes. At sinabing, humingi ka ng anong gusto mo. Kahit kalahati ng kaharian ko. Sabi ng bata, pumunta sa kanyang ina. Ano pong gift ang hihingin ko kay hari? Sabi ng inang Herodias, hingin mo ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan. Sinabi ng bata kay Herodes, napahiya si Herodes, pumunta sa bilangguan, pinapugutan ng ulo. Pinapugutan ng ulo si Juan, nilagay sa pinggan, dinala sa bata, binagay ng bata kay Haring Herodes sa kanyang ina. Sakit ano? Magpahanggang ngayon, marami po tayong modern day John the Baptist. Marami po. Sa panahon natin, kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, marami kang kalaban. Pero magsabi ka ng kasinungalingan, pambobola, marami kang tagahanga. Kita niyo yung nangyayari kay Maria Ressa. Kilala po ba niyo si Maria Ressa? Maria Ressa, yung Nobel Prize winner, yung Rappler. Kung sino ngayon ang nagsasabi ng totoo, siya ang tinutuligsa, siya ang pinahihirapan, siya ang hinahabla. Ang daming libel cases. Pero ang daming kasinungalingan na naririnig natin, walang nagagalit, walang naghahabla. Ang leksyon po natin, manindigan sa katotohanan. Pag ikaw po ay kumampi sa katotohanan, tiyak, para kang si Juan Bautista na pahihirapan. Tiyak na para kang si Jesus na hindi rin paniniwalaan. Lalo na kung ang iyong pinagsasabihan ay ang iyong mga kapwa, dito po dating mga kababayan. Pwede ka siguro magsalita sa ibang bayan, pero sa sarili mong bayan, hindi ka pinaniniwalaan. Kaya nga kung minsan yung mga pari, hindi ini-assign sa sariling bayan. Kasi pag nag-homily rito, sino ba yan? Taga-Lumi lang yan eh. Sino ba yan? Taga-Dalamay Amu lang yan eh. Pero yung isang foreigner, lalo na pag foreigner, hangang-hanga kayo. Hindi nyo nga kilalang buhay nun eh. Baka mas masahol pa sa buhay ng isang native dito. Pero yan po ang nangyayari sa ating lipunan. Ang leksyon po natin, manindigan sa katotohanan kahit na ito ay may kaakibat na kaparusahan at pagdurusa sa buhay. Kailangan po natin ang mga modern day John the Baptist.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa pagkabatid natin ng ating misyon sa mundo ay maging propeta, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bukasyon at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot o kompromiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pamayanan, naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ang sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Maialay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo, sa pamamagitan na rin ng aming pangangaral at buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang may iaalay. Mula sa lupa't buwan ng aming paggawa ang tinapay nito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang may iaalay. Mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na pinangaral ni San Juan sa ilang, at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat kami aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi.
Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propetay, siya lang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat na magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap, na nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Ipasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong pinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan. Ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at ikagalak namin lalo ang pagganap nito araw-araw. Ipamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, kumayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.